halos 4 na tao lang ang pwedeng sumakay. Isa lang po ang katig noon. Sinabi po namin ang tatang namin na humanda at sila'y maglalakbay, sasakay doon sa bangka. Iba sa ibang mga kapatiran namin, nagsabing sila ay sasama. Para po sa ikaalam ninyo, napakaraming water lily na lumapit sa aming kubo. Halos hindi ka po makakadaan doon, kundi hahawiin ng maraming kapatiran bago mailabas ang bangka makatuntong sa dagat. At sinabi po ng aling ibang kapatid, si Brother Mark de la Cruz, Brother Rayan Duquino, at saka po kami, si Inang, ang nagpilit na sumama kay tatang upang sumakay sa bangkang maliit. Kasama po ang layang at isang saguan. Kasalukuyan po na mga alas 3, alas 4, nag-aalas 5, nakasakay na kami sa bangka. Araw ng Miyerkules, kanta kami ng kanta sa bangka. Kinakanta ko po lahat ang kanta sa Perpetual Help sa Redemptory sa Baclaran. Meron nga po kaming dalang konting kanin, 4 na tinapay, isang latang liver spread, at saka isang thermos. May dala rin po akong bote ng alkohol na ang laman po ay langis, at saka lambat, nasa sako. Meron po konting plato at isang thermos. Noong nakasakay na po kami, nakasakay na kami sa bangka. Papalubog na po ang araw. Tapos, sabi po ng tatang namin, pupunta raw sila sa Mindanao. Pero, sabi po ng kapatid namin, si Brother Rayan, tatang, marami pong sirena. Sabi po ng tatang namin, huwag kayong mag-alala, liligawan namin siya. Tapos po, ando na, patuloy na lumalakad yung bangka, marami po doon mga, ano yun, yung, tawag doon po, yung basleg, hindi, fish cage, yung mga fish cage. Yun po yun. Kinikwento ko lang po sa inyo. Kinikwento ko sa buong mundo ang hiwaga ng trahedyang ito. Hiwaga ng trahedyang ito. Nung nandun na po kami sa bangka, umiikot ng ganyan, papalubog na ang araw, sinabi ng tatang namin, sige, kumain na kayo. Kaya po sabi ko doon sa 3 kasama namin, kakainin lang natin. Hati-hati sa tinapay, tapos konting kanin, kalahating liver spread. Nang makakain po kami, uminom kami ng tubig. Tapos, sabi po ng tatang namin, magsilbi ka ng ilaw. Meron po kaming maliit na gasera. Kaya lang dahil sa lakas ng hangin na humubugong na, hindi po masindihan. Ang ginawa po ng tatang namin, inihagis na sa dagat. Kaya lalo kaming nawala ng ilaw. Habang nakikita ko po yung ilaw doon sa taluktok ng simbahan ng Santa Cruz, Laguna, parang medyo lumalakas-lakas po ang loob namin kasi alam namin andoon ang Immaculada Concepcion. Pero sa paglalakad po, lumalakad na ang dilim, nakakain na kami. Sabi po ni tatang, sige, patuloy mo lang punasan ng lang isang paa ko kasi pinupulikat ako. Yung pong bangka maliit, meron lang pong nakaganyan na katig. Tapos doon po, nakasabit po yung timba, doon po nakalagay lahat yung plato, kutsara, yung itak. Tapos, sabi po ng tatang namin, matutulog lang ako sandali. Yung po kanyang jacket, inilagay doon sa itaas para makaganyan. Tapos, paano na po, padilim na ng padilim. Umaakit na yung tubig, pumapasok na sa bangka na halos talagang 4 na tao lang po ang nakasakay doon. Ngayon, sabi po ng tatang namin, pinalian po ako ng tuwalya sa leeg, yung pong morning glory na towel. Sabi ko, tang, bakit po? Kasi, pumapasok sa tenga ang lamig, sabi niya gano'n. E di, okay lang. Naka-duster nga lang po ako dun eh. Pero yung duster ko, ang kulay po ng 3, puti, berde, tsaka pula. Doon po ang kulay ng Holy Trinity sa Faith, Hope, and Charity. Green, white, and red.
Tapos po, yun, nakatulog na nga po si tatang pero pumapasok na yung tubig sa bangka. Parang gusto ko pong matakot. Pero sabi po ng tatang namin, bago pala siya natulog, kahit paano mangyari, huwag kayong bibitaw sa bangka. Bakit po? Ay, hindi, sabi niya. Kayo matakot. Ano lang yun? Yun ay, ni San Pedro, dahil siya may barko, na sila ay lumalakad at umaano sa dagat, sinabi sa niya mga apostoles, hindi, sinabi lang yun sa kanyang mga alagad. Kung halimbawa, magkaroon ng sigwa, huwag kayong bibitaw doon sa bangka. Ganon. Tapos nga po, yun na. Sabi niya, matutulog na siya. Naramdaman ko na po pumapasok na ang tubig sa bangka. Parang gusto ko pong gisingin si tatang, kaya lang sabi ng espiritu, o taong kakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalilangan? Hindi na po ako kumito. Pinabayaan ko na lang matulog yung tatang namin, hindi ako nagsalita. Kaya lang po, bigla nang pumasok lang ang tubig sa bangka, malayong-malayo na po yung nararating namin. Hindi na po namin makita yung ilaw doon sa napakataas na tore ng Santa Cruz Church. Hindi na po namin makita. Hindi namin alam kung nasaan na kami nakarating. Tapos na po yung bangka tumaob na. Gaganyan-ganyan na lang po siya doon sa ilalim ng dagat. Tumapunon lahat. Tumalsik na kami 4. Ang lalayo na ng inabot namin. Tapos sabi po lang ng tatang namin, tawag lang siya ng tawag. Tinatawag niya pangalan ni Ryan, ni Mark, ni Inang. At kung sino ang kung hindi sumagot, yun ang lulundagin niya. Kasi inaasahang yun ay lumulubog na siya. Kaya nga po ang nangyari, hawak ko yung lambat na nasa sako, hawak ko yung bote ng langis, para lang po ako namimisikletang ganyan doon sa dagat. Siguro po merong mga 3 oras yun. Ngawit na po ang tuhod ko. Sabi ko po kay tatang, lumulubog na po ako. Ngayon, ginawa po ng tatang namin, nilundag niya kami, pagkatapos bigla po kaming binuhat, inilagay kami doon sa ibabaw ng water lily. Sa totoo lang po, isang tipang lubid lang na nakakapit doon sa tikin. Tapos, napakataas po ng water lily, halos kasing lalaki ng tao. Parang nakita niyo na po, yung signal number 3 na yun. Yung hugong na yun ang lakas ng hangin at yung alon. Ganun po ang nagaganap sa kasalukuyan sa amin noong mga oras na yun. Tapos nga po, sabi ng tatang namin na kahit paano mangyari, nandiyan ka sa ibabaw ng water lily, huwag kang dadapa. Kahit paano mangyari, sabi niya gano'n. At magsipagdasal tayo kasi oras at nalagot yung tali, papasok tayo lang sa ilalim ng water lily, hindi na tayo makikita ng kahit na sino. Kaya po yung bilin na tatang namin, nandun kami sa ibabaw ng water lily, kakawag-kawag kami gano'n kasi ginadala po ng alon yung mga water lily, nawawala dun sa likod ko. Excuse me. Kaya po yung pagganyan, ng water lily, yung paa namin gano'n, andun kami. Pero pusikit na po ang kadiliman, hindi ko na alam kung ano na nangyayari. Hanggang bigla pong nasabi ng tatang namin, manalangin kayo. Kaya po maniwala kayo sa hindi mga kapatid. Inumpisahan ko po na magdasal. Pero kumanta pa po ako sa kabila ng panganib na yon at sinabi ko, sa palad nyo, inihahandog ang buhay. Sa palad nyo, habilin ang puso. Panginoon, gabay at pag-asa, tanging kayo